po ba tayo dito? Parang wala nang substitution. Sige po, hinihiling ko po na tumayo po tayo lahat. Mag-start po tayo. Ilang percent? Tatlo po. Okay, boss po kayo sa hymnal 115. Will work till Jesus comes. Sabi po, nakakala po ng kanta, pakilakasan na po ang mga boses. Hindi po ako makagandi ka sa kanya. Sige po, will work till Jesus comes. Ready? Sing. Oh, let love rest for thee, our sun will heal. The moment comes when I shall live by arm or by angel in peace at home. We'll work till Jesus comes. We'll work. Till Jesus comes, we'll work. Till Jesus comes and we'll be gathered home. Till Jesus Christ our friend for rest we bring, we cease to roam, begging for supper on His breast. Nagpapasalamat po kami sa araw nito at sa pribileyo muli kaming humarap sa inyo at sumamba. Ama, taglay namin nawa ang pagkatao namin kasama ang puso, isip at kaluluwa na buong pagpapakumbabang harap sa inyo. Sa ng aming mga isipan sa pagtanggap ng inyong mga aral, ganoon din po kasabay ang ibang iglesia nawa maging daluyan ng katotohanan at pagpapala ang bawat pulpitong tunay na naglilingkod sa inyo. Muli, Ama, salamat po at patawarin niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan at kamalian, patuloy na ituwin, iayon ang aming mabuhay, puso at isipan sa pamumuhay at ugali ng aming Panginoong Jesucristo. Purin ka sa may naman, ito po ang dalangin ng inyong mga alipin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, makaupo na po tayo na. Announcement po, prayer meeting tuwing Tuesday, 6:30 p.m. dito po sa ating iglesia. Bible study sa lugar po ng Primavera Home sa tahanan po ni Nanay Vilma tuwing Thursday, 6:30 p.m. At Sabado naman po, meron po tayong extension class, 4:30 p.m. sa lugar po ng Tropical Farm Residence Clubhouse. Doon po yung kila Pastor. Additional announcement po para po sa December 30, yung Family Day. Sigurado na po yun. Sigurado na po. At magkakaroon po yung mga member mamaya ng meeting. Pag-uusapan po yung finances, tsaka logistics, tsaka yung gagastusin sa Family Day. Ayun lang po ang announcement.
Magpatuloy na po tayo sa ating morning worship. Tinatawagan ko po ating Pastor Tico Dana Report. Tumayo tayong lahat. Makibukas kayo sa Matthew chapter 12, verse 38 hanggang verse 42. Meron din po tayo sa screen. Sabi po dito, "Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee." But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it, for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. What? Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya niyo. Nawa Panginoon, samahan niyo kami sa aming panambahan. Higit sa lahat, dalangin namin na maitaas ang inyong pangalan. Makilala kayo ng bawat isa, gamitin yung mensahe nito, Panginoon, upang maging daan ng kaligtasan sa bawat isang tao namin. Patawad nawa, Panginoon, in Jesus' name we pray. Amen. Nakaupo na po ang lahat. By this point, sa Matthew 12, wala po ako sa tilang ng tubig. Napakarami nang nangyari. Nagpagaling ang ating Panginoon, nagpalaya siya ng demonyo, nirebuke niya na yung mga Pariseo, at kitang-kita na yung ebidensya na siya yung tunay na Diyos. And yet, itong mga Pariseo na ito, lumapit pa rin sa ating Panginoon at hindi siya tinigilan. Sabi nila, Master, first time tinawag nilang Master yung ating Panginoon. Master, pakitaan mo kami ng sinyales na ikaw talaga ay isang Diyos. Sa unang dinig, mapapansin natin na parang, ay okay naman pala itong mga to. Nire-respect na nila yung ating Panginoon. Nire-respeto na nila yung ating Panginoon, pero makikita nyo na kung saan hindi sincero ang kanilang mga puso. Hindi nila hinahanap yung katotohanan. Tinetesting lang nila ang ating Panginoon. At yung demand nila sa ating Panginoon, pinapakita yung trahedya ng kanilang mga puso. Nabulag sila, hindi dahil kulang yung liwanag ng ating Panginoon, pero dahil iniibig nila ang kadiliman. And Jesus Christ refused to perform para sa mga skeptics na ito. Imbis na kung saan, bigyan sila ng mirakulo ng ating Panginoon upang patunayan na siya ay tunay na Diyos. Ang sabi niya, nandito ang sinyales ni Jonah. Na kung sa paano nilunok ng isda si Jonah at nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw, ganito rin ang mangyayari sa anak ng Diyos na kung saan ay lulunukin ng kamatayan at muling babalik pagkatapos ng 3 araw. At dito sa palitan ng mga salita, talagang ipinapakita ng Panginoong Jesucristo yung hipokresiya ng mga Pariseo na gusto nilang makakita ng mirakulo pero nire-reject nila yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Now, ano yung nire-remind sa atin ng ating Panginoon? Ang pananampalataya ay hindi lumalago at nagsisimula sa mga mirakulo, kung hindi sa pagsisisi ng mga pusong makasalanan. Dahil yung mga tao na ayaw yumuko sa salita ng Panginoon, hindi sila maniniwala kahit makakita pa sila ng isang patay na muling mabuhay.
Now, first point, makikita nyo that they are demanding for a sign. Verse 38 hanggang 39, nagsabi nila, Master, we would see a sign from thee. Pero sinagot sila ng ating Panginoon, an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Makikita mo kung gaano kahipokrito yung request ng mga Pariseo. Bakit pa sila maghihingi ng isa pang senyales, ng isa pang mirakulo? Ilang mirakulo na yung ginawa ng Panginoon sa kanilang harapan. Nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, pero patuloy silang nagko-confront sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang tunog, sabi ko nga sa inyo, parang nire-respeto nila yung Panginoon. Tinawag pa nilang Master. Pero sa ilalim ng politeness nila, ng paggalang nila, puno ng lason yung kanilang mga salita. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. Hindi sila nagpapakumbaba sa katotohanan. Matigas ang kanilang mga puso. Para bang sinasabi nila, patunayan mo pa ang iyong sarili bago kami sa iyo ay maniwala. Pag sinabi yung sign sa kanilang kapanahunan, hindi yan basta-basta senyales. Sinasabi nila, gumawa ka ng isang bagay na Diyos lang ang kayang gumawa para ma-validate namin at mapatunayan namin na ikaw ay isinugo ng iyong Ama. Samantalang sa kanilang henerasyon, lalo na kumpara sa henerasyon natin, sila yung nakakita ng napakaraming mirakulo. Dito hindi ka makakita ng bulag na nakakita, bingi na nakarinig, may ketong na biglang gumaling, patay na binuhay. Samantalang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, pinopesay na o hinulaan na ng mga tao sa Old Testament na inaaral ng mga Pariseo. Now, ano yung punto ko? Yung problema nila, hindi dahil kulang yung proof, hindi dahil kulang yung patunay ng ating Panginoon. Ang kulang sa kanila, pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Alam nyo, sa isang taong hindi nananampalataya, hindi dahil kulang yung salita ng Panginoon, hindi dahil kulang yung ebidensya, pero kulang siya ng pagkakakilala sa sarili niyang puso. Dahil kung rebellious ang puso ng isang tao, walang mirakulo ang sapat para baguhin ang kanyang puso. Now, dito talagang ipinakita ng ating Panginoon yung unbelief, yung kakulangan ng pananampalataya ng mga Pariseo. Ang tawag niya sa mga Pariseo, an evil and adulterous generation seeketh after a sign. Tinawag niyang kasamaan, tinawag niyang adulterous. Ano bang Tagalog ng adulterous? Makakalunya. Mga ngalunya. Ibig sabihin, ipinapakita ng ating Panginoon yung korupsyon ng kanilang mga puso. Hindi kayo kulang ng intelektual. Matatalino kayo, mga Pariseo kayo. Aral kayo sa salita ng Diyos. Ang katotohanan niyan, corrupted ang inyong mga puso. Wala kayong moralidad. Kasamaan ang laman ng inyong puso. Kaya ayaw nyo sa liwanag, hindi dahil kulang yung liwanag ng Panginoon, pero iniibig nyo yung kadiliman ng inyong mga puso. Kayo'y mga mangangalunya. Meron kayong spiritual infidelity. Ang ibig sabihin nun, mga relihiyoso kayo sa panglabas nyong anyo, pero wala kayong pananampalataya sa isang tunay na Diyos. Yung punto. Naghahanap kayo ng mirakulo, naghahanap kayo ng signs and wonders, pero nire-reject nyo yung napakagandang salita ng ating Panginoon. At sa bawat isang henerasyon, pagkatapos ng mga Pariseo, ganito pa rin ang estado ng bawat isang tao sa ating kapanahunan. Ano ang sigaw ng mga unbeliever, ng mga atheists? Patunayan mo muna sa akin na totoo ang Diyos. Magpakita ka ng mirakulo, kailangan namin ng patunay, kailangan namin ng proof. At ito pa rin yung rebuke ng ating Panginoon. Ang isang masama at mga ngalunyang henerasyon, ang hinahanap nila mirakulo, sinyales. But miracles cannot produce faith. Hindi
nagdadala ng pananampalatayang mirakulo. Kapag wala kang pananampalataya, kahit ano pang senyales ang makita mo, wala. Ito yung katotohanan. Kahit sa mga taong tinatawag yung kanilang mga sariling Kristiyano, kung yung pananampalataya nila ay nakaugat sa mga mirakulo na nakikita nila, na nagpapantay yung kamay at kung ano-ano, na sinasapian, tapos dinuduraan, yung faith founded on these miracles and wonders, papalya yan. Pero yung pananampalatayang matalino na nakabase sa salita ng Panginoon, ito yung nagtatagal. At ngayon, hindi uto-uto ang ating Panginoon. Hindi niya kukonsintihin itong pananaw ng mga Pariseyo. Anong sabi niya? He refused na gumawa ng isang mirakulo. Sabi niya, there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. Sa tingin niyo, hindi niya kayang patunayan yung kanyang sarili? Hindi. Kulang ba siya ng kapangyarihan? Hindi. Pero unawa ng Panginoon na kahit patigilin niya yung pag-ikot ng mundo, hindi mananampalataya yung mga Pariseyo. Hindi siya magpapakababa. Hindi siya susunod sa gusto ng tao. Pero sabi niya, pinunto niya yung pinakamagandang sinyales. Yung sabi doon, the sign of the prophet Jonas. Ano, pag tinuturo ng mga Sunday school teacher si Jonah, ito rin kinukwento ko sa asawa ko this week, kulang. Ano lang yung turo? Paano nyo nakilala si Jonah? Yung lalaking kinain ng isda. Hindi tinuturo ng mga Sunday school teacher na si Jonah, typology ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi natin typology, sa Old Testament, ipinapakita na kaagad ng buhay ni Jonah kung ano yung mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Prophetic yung nangyari kay Jonah. Kung sa paano siya kinain ng isda ng 3 araw at pagkatapos niyang lumabas sa bitukan ng isda, nagtuturo si Jonah na magsisi sa mga kasalanan. Yun din yung nangyari sa ating Panginoon. 3 araw siyang kinain, hindi ng isda, kung hindi ng kamatayan. At nung iniluwa siya ng kamatayan, ang ipinipreach ng kanyang muling pagkabuhay, kaligtasan sa mga taong nagsisi, katulad ng turo ni Jonah. Anong sinasabi ng Panginoon? Hindi ko kailangan patunayan yung sarili ko sa inyo. Pero darating yung araw na 3 araw akong mamamatay at sa aking muling pagkabuhay, ipapatunayan ko sa inyo na ako ang tumalo sa kasalanan, ako ang tumalo sa kamatayan, ako ang nagbigay ng hustisya sa galit ng aking Ama sa inyong mga kasalanan. At kapag nireject nyo pa rin yung senyales ng aking muling pagkabuhay, wala na kayong excuse sa inyong mga sarili. Because more than any miracle, ang pinakamagandang mirakulo ng ating Panginoon ay ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng taong makasalanan. Pinaka-ultimate sign at miracle, it is the resurrection of Christ. Bilang mga mananampalataya, unawa niyo ba ngayon? Nakakalungkot na naghahanap yung mga tao ng mga mirakulo na hindi nila maunawaan na yung pinakamagandang mirakulo sa ating kapanahunan, mga buhay na binago ng ating Panginoon. At dito nilalagyan ng Panginoon ng linya upang maipagkaiba yung mga tunay na mananampalataya at tumahanap sa Kanya at yung mga tao na kung saan proof lang yung hinihingi. Yung mga skriba at Pariseyo, sila yung mga taong may puso that they crave the miracles. They crave yung wonder ng ating Panginoon. Pero kinagagalitan nila yung kabanalan ng ating Diyos. Gusto nila yung spectacle, yung may mapanood, pero ayaw nilang magsabot sa ating Panginoon.
Gusto nila ng patunay, pero ayaw nila ng penitence, ayaw nilang magsisi. At napakaraming tao ngayon na sumusunod sa mga Pariseyo kung bakit sila napupunta sa mga kulto, sa mga maling relihiyon, sa mga maling katuruan, kasi ang hinahabol nila experience, emotion, feelings, vision, samantalang nineneglect nila yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. They seek a sign from heaven through dreams, visions, at kung ano-ano pa, and yet ini-ignore nila yung Diyos na namatay at muling nabuhay. Yung pinakamagiting na mirakulo hindi nanggaling sa kalangitan, nanggaling doon sa lupa kung saan inilibing ang ating Panginoon. Dahil doon nanggaling ang ating kaligtasan. The demand for a sign, a demand for miracles. Hindi yan naghahanap ng katotohanan. Simptomas yan ng rebellion. Kaya winawarningan sila ng Panginoon, mga hipokrito kayo. Gusto nyo ng patunay, pero ayaw nyong sumamba, ayaw nyong manampalataya. Balang araw, muli akong mabubuhay. At yun yung sapat na dahilan para manampalataya ang lahat ng tao. Verse 40. Sabi doon, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Inalintulad ngayon ng Panginoon yung experience ni Jonah sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, typological itong istorya ni Jonah. Tinuturo niya ng ating Panginoon Jesucristo. Pero meron siyang malaking pagkakaiba kay Jonah. Bakit nilunok ng anak ni Jonah? Dahil tinatakasan niya yung panawagan ng ating Panginoon. Pero bakit nilunok ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo ng 3 araw? Dahil sumusunod siya sa kanyang Ama. Yung pagkanunok at pagkalunod ni Jonah, sinisimbolo yung judgment, yung paghuhusga, yung separation, pagkahiwalay sa ating Panginoon, yung galit ng Panginoon. Pero si Jesucristo, nilunok siya ng kamatayan. Hindi dahil hinuhusgahan siya ng kanyang Ama. Hindi dahil nahiwalay siya sa kanyang Ama. Hindi dahil galit sa kanya yung kanyang Ama. Pero dinala niya yon para hindi tayo yung magdala. Kung bakit nilunok si Jonah, kasalanan niya yon. Pero kung bakit nilunok ng kamatayan ng ating Panginoon, hindi dahil kasalanan niya, kung hindi kasalanan natin. Nilunok si Jonah dahil hindi siya marunong sumunod. Nilunok ang ating Panginoon ng kamatayan dahil hindi ka marunong sumunod. Unawa ba natin yun? Unwilling si Jonah, but Christ was willingly. Willing siya na kung saan mamatay ng 3 araw para bayaran ang ating mga kasalanan. At ina-affirm ngayon ng ating Panginoon itong 3 araw, 3 gabi na dinanas ni Jonah, it is a sign from heaven. Nagdedemand yung mga Pariseyo ng patunay ng langit. Mirakulo galing langit. Ang sabi ng Panginoon, papangakuan ko kayo ng mirakulo, hindi galing langit kung hindi galing sa hukay. Sa period na ito, from His death hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ito yung pinaka-victory ng lahat ng Kristiyano. Sa lahat ng history, ang highlight ng history ng buong mundo, no matter kung makarating pa sa Pluto ang mga tao, wala nang tatalo pa sa katotohanan na muling nabuhay ang Panginoon. Dahil yun lang yung katotohanan na nangyari sa mundong to, na magliligtas sa bawat isa. Sa 3 araw na yun, iisipin ng mundo na nanalo sila laban sa Panginoon. Sa 3 araw na yun, umiiyak yung mga disipulo. Nagre-rejoice, nagse-celebrate yung mga kaaway ng Panginoon. Si Satanas, iniisip niya na siya na yung nanalo. Pero hindi nila alam na pagkatapos ng 3 araw, ipapakita ng ating Panginoon na ibibigay niya ang pagkapanalo sa bawat isang
mananampalataya. Iniisip ko na habang nabubuhay yung ating Panginoon, sinasabi ng kanyang Ama, "This is my beloved Son, of whom I am well pleased." Kapatid, yung resurrection ng ating Panginoon, hindi lang yan senyales para sa mga Pariseyo. Nagagamitin niya balang araw upang parusahan itong mga Pariseyo. Pero senyales yan ng ating Panginoon na wala kang dapat ipagduda bilang isang Kristiyano, na totoo ang kanyang pangako. Pero hindi ko ihahalin tulad ang ating Panginoon kay Jonah, because he is the one greater than Jonah. Bakit? Jesus Christ called himself the Son of Man. Pinapakita niya yung pagpapakumbaba niya. Pero higit sa lahat, na Panginoon at yung kanyang Ama, yung nagbigay sa kanya ng misyon upang siya ay mamatay. Jonah was a flawed preacher. Maraming pagkukulang si Jonah bilang preacher, bilang propeta, bilang messenger. Ayaw niyang sumunod sa ating Panginoon. Jesus Christ is the perfect Savior. Willing siyang sumunod. Yung buhay ni Jonah, kahit pagkatapos niyang inuwa at mabuhay uli, yung buhay niya, ang ipinipreach niya, repentance, magsisi ka. Pero yung resurrection ng Panginoon, hindi lang natapos sa repentance. Binigyan ka niya ng eternal na buhay. Binigyan ka ng pag-asa. Si Jonah, lumubog siya at kinain siya ng balyena dahil sa kanyang kakulangan ng pagsunod. Si Kristo, sumunod siya, kaya siya namatay. Si Jonah, dineliver siya at iniligtas siya ng Panginoon kahit siya ay makasalanan. Si Kristo, namatay siya nang wala siyang kasalanan. Si Jonah, anong ipinipreach ni Jonah? Judgment, galit ng ating Panginoon sa lugar ng Ninive. Pero ang pinipreach ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, kaligtasan hindi lamang sa Ninive, kung hindi sa buong mundo. Ano yung punto ko? Jonah was a preacher of survival. But Christ is a preacher of salvation. At sa kanyang muling pagkabuhay, sinasabi sa atin na sapat ang kanyang pagkabuhay bilang patunay sa lahat ng tao. Sabi niya dito, "No sign shall be given but the sign of the prophet Jonas." Ano yung punto? Kung hindi sapat yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon, walang mirakulo sa mundong ito na makakapagkumbinsi sa iyo na kailangan mo ng isang tagapagligtas. Kahit tumambling dito si pastor, kahit gawin kong alak yung tubig, kahit pahabain ko yung isang kamay nyo, walang mirakulo makakapagkumbinsi sa inyo na kailangan niyo ng Diyos. Kung yung pagkabuhay niya hindi nyo kayang pananampalatayaan. Alam niyo, kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, walang kwenta yung lahat ng claim na sinabi niya. Walang kwenta yung salita niya, walang kwenta yung pangako niya, kasi tinalo siya ng kamatayan. Amen. Pero dahil nabuhay siya, nasa iyo ang lahat ng dahilan upang manampalataya sa atin. Panghuli, sa verse 41 hanggang verse 42. Nagpangalan dyan ang Panginoon ng dalawang klase ng tao. Una, yung mga tao sa lugar ng Ninive, kung saan nag-preach si Jonah. Pangalawa, yung queen of the south, si Sheba, na kung saan naglakbay ng napakalayo upang marinig yung salita ng Panginoon sa katauhan ni Hari Solomon. Una, nagbigay ng dalawang witnesses ang ating Panginoon. Yung Ninive, alam natin kung gaano kasama yung lugar ng Ninive. Pagano sila, nagsasakripisyo sila ng mga sanggol, nag-o-orgy sila para form ng kanilang worship.
Si Sheba, isang pagano, at pumunta pa siya kay Solomon para lang marinig yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero ano sinasabi dito ng Panginoon sa mga Pariseo? Kaharap nyo na yung isang tao na mas greater pa kay Jonah at kay Solomon. Pero ayaw niyong maniwala. At darating yung pagkakataon na wala kayong excuse na maibibigay sa harap ng ating Diyos. Dahil mas maraming liwanag at mas maraming katotohanan ng marinig mo, mas matindi yung accountability mo sa harap ng ating Panginoon. At nakakatakot to. Makinig kahit yung mga bata. Habang napapakinggan nyo yung salita ng ating Panginoon, at sa araw-araw ng buhay nyo ay tinatanggihan nyo yung daan ng kaligtasan. Balang araw, yung mga preaching na naririnig nyo dito, ito mismo yung gagamitin ng Panginoon upang husgahan ang inyong mga kaluluwa. Yung mga preaching at mga salita na dapat magliligtas sa inyo, baka ito pa yung gamitin ng Panginoon upang husgahan kayo. Dahil hindi kayo tumanggap. Ano sabi niya? Mas mabuti pa yung Nineveh sa mga Pariseo. Walang mirakulo na ipinakita si Jonah sa Nineveh. Walang signs, walang wonders. Nagturo lang si Jonah, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Yan lang. Nagsisi sila at niligtas sila ng ating. Ano yung punto ko? You want miracle? Yung pinakamalaking mirakulo na pwedeng mangyari sa buhay mo. Magsisi ka at tumalikod ka sa iyong kasalanan. Baka balang araw, mas malupit pa yung danasin mo kaysa sa mga paganong bansa na kinagagalitan ng ating Pangalawa, si Sheba. Si Sheba, yung Queen of the South, na nag-travel pa ng libo-libong milya para marinig yung wisdom ng Panginoon kay Solomon. Tandaan nyo, hindi madaling bagay yun. Ang tatawirin niya, disyerto. Talagang mahihirapan siya sa paglalakbay. Pero pumunta siya doon dahil hinahanap niya yung katotohanan ng salita ng ating. Ano yung punto mo? Yung mga tunay na nagugutom sa salita ng ating Panginoon, maglalakbayan kahit gaano kalayo, marinig lang yung salita ng ating Panginoon. Pero ikaw, kahit gaano ka kalapit, hanggat iniibig mo yung kasalanan mo, hindi mo pakikinggan yung salita ng ating Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? This will be a witness against us. Balang araw ikukumpara ka ng ating Panginoon. Ikaw na nakarinig ng buong salita ng ating Panginoon. Ikaw na nakarinig at nakaalam ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Baka talo ka pa ng Nineveh at ni Sheba na walang nakita ni isang mirakulo ng ating Diyos. And this is a warning for us. Sa ating kapanahunan, nasa atin na yung buong Biblia. Alam mo na yung buong salita ng Panginoon. Alam mo na yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At kung hindi pa rin ginagalaw ng Panginoon yung puso mo, you will be more guilty than Nineveh and Sheba. Matakot ka. There is one greater than Jonah, greater than Solomon, at iniimbita kanyang manampalataya. At kung sa araw na ito ay hindi mo pa rin matagpuan ang araw ng kaligtasan, takot ka. Dahil kung kukunin ka ng Panginoon bukas at wala kang relasyon sa Kanya, maaalala mo yung sinasabi na yun ng inyong pastor. Yung mga Pariseo, they seek for a sign. But the greatest sign, nandun na sa kanilang harapan. Gusto nila yung wonder. Pero yung gumagawa ng wonder, ayaw nila. Walang laman yung libingan ng ating Panginoon. Dahil
natupad niya yung kanyang pangako. At wala na siyang ibibigay pang patunay sa bawat isa kung hindi ang kanyang muling pagkabuhay. Amen. At kung hindi yun sapat para manampalataya ka sa araw na ito, I am sorry, pero wala akong magagawa para sa iyo. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Either look for more signs o yakapin mo ngayon yung Kristo na muling nabuhay. Walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi ang persona ng ating Panginoon Jesucristo. Manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Bagamat maikli ang aming mensahe, nawa na papurihan namin ang inyong pangalan at nakita ng bawat isa na kayo lamang ang daan ng kaligtasan. Hindi kung ano-anong mirakulo, hindi kung ano-anong senyales, Panginoon. Walang ibang patunay ng aming kaligtasan kung hindi ang muling yung pagkabuhay. Ang pag-upo niyo muli sa trono ng inyong Ama, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya niyo at tatawag naman sa aming mga kasalanan. Salamat po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sige po, hinihiling ko po na tumayo po tayo lahat. At muling awit po natin para may hindi pong umaga. Pause po kayo sa hymnal 114, Blessed Assurance. Kung mga nakakalit po ng kanta, pakilakas na lang po ang mga boses. Ako ba lahat? 114. Meron po ata dito. Meron din po sa screen.
Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita, sa biyaya niyo, Panginoon, sa abag at grasya, Panginoon. Maraming salamat po. Basta-basta niyo po ang aming tithes and offering na may magamit namin sa aming pagpapaunlad ng aming iglesia. Basta-basta niyo rin po ang aming mga pagkain na pagsasalusaluhan, na maging kalakasan ng aming lupang katawan. Tuwarin po kami sa aming mga kasalanan pagkukulang. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ito lang po iniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Sige po, nakakain na po tayo. Let's fellowship. Basta ano yung Pakistan. Stop timer.